Hi mga ka-purple! Ito pala yung araw na nagpatanim kami ng talong sa isang pwesto namin doon sa bukid. 4,000 na puno ng talong ang itatanim for today at 8 katao ang mga magtutulong-tulong sa pagtatanim. Egg sandwich nga pala ang nirequest nilang merienda at okay naman sa akin ang request nila dahil sobrang dali lang gumawa ng egg sandwich spread. Nilaga ko na nga pala dyan ng 10 piraso ng itlog. Kailangan dito ay yung hard-boiled egg. After na malaga ang itlog ay naghiwa na rin ako ng kaunting sibuyas na purple. Hiniwa ko lang ito ng pinong-pino para hindi halos maramdaman kapag kinakain ng sandwich. Pandagdag flavor din kasi ang sibuyas. Pero kung hindi nyo naman type ang may sibuyas ay pwede namang hindi nyo lagyan, lalo na kung may mga batang kakain. Sunod ay inadad ko naman ng nilagang itlog para mas pino ang texture at mas magiging madaling spread sa tinapay ang egg mixture. Pwede namang hiwa-hiwain lang ng ayon sa gusto nyong size kung ayaw nyo ng sobrang pino ng texture. Dati kapag gumagawa ako ng egg sandwich spread ay hinihiwa-hiwa ko lang din ito ng maliliit. Mabuti na lang at may napanood akong inaadad ang itlog kaya ginaya ko na rin. Mas nagustuhan ko ang texture at ang lasa nito. After mag-grate ng itlog ay pinagsama-sama ko lang sa isang bowl ang lahat ng mga ingredients. Mayonnaise, pinong sibuyas, asin at grated cheese. Tapos ay hinalo ko lang itong mabuti para magpantay at magbalanse ang lasa. Kung gusto nyo naman na medyo manamis-namis ang egg sandwich spread ay maglagay kayo ng sugar. Ganitong consistency ang gusto ko sa egg sandwich spread. Yung hindi naman masyadong runny para hindi makayot kapag ipinapalaman na sa tinapay. Bago pumunta sa taniman ay pinalamanan na namin ng ibang buns para pagdating sa taniman at matapos na sila sa pagtatanim ay makakakain agad ang mga tumanim. Sigurado kasing pagod at gutom ang mga yon at hindi rin naman madali ang pagtatanim, lalo sa ganitong mainit ang panahon. Dinalhan din pala namin sila ng malamig na tubig at saka ng soft drinks. Medyo malayo-layong lakarin din bago makarating sa taniman kaya nagsiservice kami ng tricycle. At pagdating nga namin sa taniman ay nagsisimula na sila sa pagtatanim. 8 na tao ang inupahan ko para sa pagtanim ngayong araw. Isa sa kanila ang magtutudling o mag-aararo. 2 ang taga-distribute ng mga punda at yung 5 tao ay magtatanim. Sa ngayon ay ibang-iba na talaga ang kalakaran sa pagsasaka. Lahat ng kilos ay may bayad na kaya malaki talaga ang kakailanganing puhunan bago kami maka-harvest. Hindi katulad nung araw na uso pa ang bayanihan. Kumbaga kahit konti lang ang puhunan mo ay makakapagpatanim ka ng walang gaanong gastos. Kailangan mo lang pameriendahin ang mga babayani sa iyo. At syempre kailangan mo rin bumayani sa kanila kapag sa kanila naman naka-schedule ang pagtanim. At syempre after ng pagtatanim ay merienda time na. Nakakatuwa lang din tong mga to kasi kahit napagod sila ay hindi pa rin nawawala sa mga ito ang magkulitan at magtawanan. Ito na nga pala ang update after 26 days na maitanim ang talong. Calixto nga pala ang variety neto. Malalaki na sila at nagsisimula ng mamulaklak. Ika-second year ko na nga palang mag-manage ng aming taniman. Last year ay sulit naman ang pagod dahil bukod sa nabawi namin ang pinuhunan ay maganda rin naman ang naging profit last year. Hopefully this year ay maganda rin ang maging harvest sa aming mga pananim na talong at okra. Yun lang muna mga ka-purple. Sa susunod na update ulit. Salamat sa pagsubaybay.